106.7 Energy FM Bangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Oy, May tono. Reggie, go. Good evening. Good evening. Good evening din sa'yo, Papa Jackson. At good evening sa lahat ng mga ang aga-aga ay naandito na sa ating himpilan, no? Sa ating mas pinalaki at sabi nga energized booth, no? Oo, grabe. May pailaw pa si Mayor ngayon sa booth correct, natin. oo, no? Ang lakas Kabaret. Ang sasabihin ko pa nga, hotel lobby kabaret naman. Sa bagay, no? Parang pwede ka na umorder ng sisig, pwede ka na umorder. Oo, di ba? Oy, napaka-cheap mo umorder, ha? Labi nga ng hotel. Bakit ka bakit mo kailangan umorder ng sisig labi ng hotel? Filet mignon, mga ganon. Minion? Huwag mo kakainin yung minion. Ang cute ng mga minion. Hindi yan. Binibahay na Happy Meal ko pa nga yan eh. Noong nakaraan lang eh. Alam mo, nalungkot ako kasi nung bumili ako, iba na. Parang hala, sabi ko, ate, gawan mo ng paraan. Alam mo, si ate, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Parang naganda ikot na lang yung, naganda ikot yung tumbong ni ate. Sir, wala na po talaga eh. Iba na po eh. Yun, ewan ko ba? Basta, wala na, kaya nalungkot ako. Kaya chika, kamusta ngayon pakiramdam? I feel better now. Hindi pa rin ako magaling pero I feel better now. Much better than kaninang umaga. Kasi kaninang umaga dun sa programa ko, ano pa rin yung nagki-kick in pa rin yung epekto ng gamot. 'Di ba? Pag under medication ka, medyo meron ka certain hilo. Oo, ang wala. Kaya 'di ba, kahapon, 'di ba, wala ako kahapon. Ang literal ko talagang ginawa ay uminom ng gamot, matulog, gumising, umihi, uminom ng gamot, matulog. Hindi ka kumain? Yung pagkain, pilit kasi Kasi alam mo, kailangan mo. wala ka gana. Hindi, Pero pwede magtanong sa'yo yung hindi tinatanong na kahit sino. Oo, ko naman. May sagot ako. Bakit? Ano? Nawakwak ang lalamunan mo. Anong pumasok dyan? Ayun. Yung totoo lang. Ayun nga, Beshi Cake. Ayun nga, medyo alam mo na, hindi minsan kasi pag nanggigil ka, di ba? Okay. Pag minsan nanggigil. Yung matuwal-dawal ka na ayaw pa sukuan. Minsan yung pag nanggigil ka, may pag, huwag kang umalis. Brum, brum. Hindi, feeling ko ang nakadali nito, yung may pulburon may pulburon na. Pati pulburon, pagbibintangan mo pa, walang ginagawa sa'yo Feeling ko lang naman na chocolate coated kasi yun, so tinikman ko lang. Isa yun, napakatamis. So, Paano? Sobra kasi tamis talaga. Sarap na pero matamis. Yung kasamahan natin, si Miss Lani, hindi ko alam kung nakikinig yun. Kasalanan to ni Miss Lani. Diba siya na ngayon nagmagandang loob na magbigay sa akin. At siya pa yung sinisisi ko ngayon. Pero hindi nga, tumikim lang ako. Siguro sign of aging ko na to or... Wow, bastos ka rin na. Hindi, bakit sabi ko nga sa akin Kung saan pigyan ko yung pagmumukha mo ngayon, ha? Wag, may sakit ako. Dapat pinapagbigyan niyo ako ngayon. Kasi dati, feeling ko na nagiging sensitive na ngayon lalamunan ko nga. Dati naman kasi kahit lumunok ako ng maraming candy kasama pa yung stick, okay lang, di ba? Pati stick? Kahit kasama pa yung bar, kahit kasama pa yung nagtitinda, okay lang. Pero ngayon, ewan ko, parang nagiging extra sensitive na. Tsaka yung panahon. Pwede rin. Diba yung weather ngayon? Actually, ang weather ngayon, ito yung mga panahon prone sa mga diseases, diba? Actually, infectious diseases, diba? Baka nga, ngayon, pwede. Ganun. Kahit sa mga aso. Diba yung mga may dogs food dyan, pag gandang tagulan, diba? Ngayon hindi safe ilabas yung mga aso para i-walk. Diba yung parvo na sakit? Hindi ko ngayon siya mas kumakalat. Ang alam ko lang yung aso kasi Kaya nga hindi kita winwalk lately Ay, kaya pa. Wow. Kaya steady ka lang sa bahay ngayon. At least aso, okay lang yung dog lover ako. Siguro pag naging aso ako, siguro ang breed ko ay... May tanong ko sa'yo. Ano mo ng breed mo? Siguro ang breed ko, syempre favorite kong breed. Breed ka rin. Oo. Ayoko na ng Spanish breed. Breadcrumbs talaga yung gusto ko. Siguro gusto kong breed, yung gentle giant, yung... Labrador. O kaya golden retriever. Yan. O kaya Labrador. mga yan. Ganyan. Ano yung tanong mo? Tungkol sa... Anong gusto mong amo? Babae, lalaki, di ba? Kung ako'y aso. Tapos anong aso ako, lalaki ako, ganyan.
Bakit ka Hindi ko natatawa? alam. Hindi ko alam, gusto mo maging babaeng aso? Bakit? Pwede naman. Bakit ka nagtanong ng gender? Ba't ka rin nagtatanong kung anong gusto kong amo, kung lalaki o babae? Hindi, siyempre lalaki ka na eh. Malamang Okay. lalaki ka ng aso. Oh. Unless, Ano ba? Siguro ano, siguro gusto ko ng lalaking amo pa rin. Ha? Kasi masyadong maarte pag yung sa pag sa babae kasing amo, yung mga unnecessary na mga gamit ibibigay sa'yo. Parang ako nga naiirita ako kasi 'di ba sa Dubai, 'di ba yung dati nating kasama, may aso din siya. Naiirita ako pag nakikita ko yung aso niya. Kasi siya cute na cute. Pag nakikita ko gusto kong sabi ko yung aso mo hindi natutuwa sa ginagawa. Dinadamitan. Hindi sila natutuwa diyan. Yung damit nila, yung balahibo nila, tapos nilagyan ng sapatos. Akala mo ba nakakatuwa yan sa aso? Hindi, no? Hindi. Sabi niya, hindi kaya, anong cute mo pag lumakad siya para siyang tangang lumakad, di ba? Hindi niya maramdaman yung paa niya. Kaya, tama. So, di ba dapat walang ganyan? Oo. So, feeling ko pag babae kasi, tas aso ka, maiirita ka lang na ganyan. Gusto mo maglayas na lang kasi. Di ba, if you're a dog, you wanna be a dog. Oo. Di ba? Ayaw maging fashion Huwag dog. mong suotan ng sapatos dahil hindi ko kailangan yan. Yan. Sa bagay, Galit na galit daw ako. ako Ganun din nga. pag ako naging aso, gusto kong amo, Ano? babae. Babae? Oo. Dilaan ko siya. Sa bagay, no? Diba? Tapos ikakares-kares ka niya. Oo, ganyan. diba? Oo. Itatouch-touch ka niya, diba? Yan. Ay, good dog. Imagine, binibelly rub ka. Oh. Tapos ikaw na, ganyan. Diba? Tapos lalapit ka lang sa kanya, titihaya ka, alam niya na yan. Alam na yan, diba? Alam niya na. Belly kung ano rub. gagawin. Sabihin ng amo mo, babae, you're so sweet. Ganyan, diba? Come on, I'm gonna belly rub you. Tapos syempre, masasanggi-sanggi yung ano mo, yung belly. yung belly. Syempre, binibelly rub ka eh. So mapag nasanggi yun, masaya sa aso yun eh. No? Pero bakit kaya, no? Nandun ba ang ano nila? Ha? Nandun ba ang... Hindi, nandun yung kumbaga, sensation yun sa aso eh. Kaya nga, bakit kaya sabi? Andun yung mammary gland ng aso. Sa bagay, oo Andun nga. rin yung kanilang X marks the target. X marks the spot. Andun ang kanilang bullseye, gano'n. Ano ba? At katabi ng yung bullfrog. Di ba masyado makatawa, nauubo ko. Ay, Pero no. ayun nga, hello sa mga dog maraming, alam mo feeling ko, no? Feeling ko lang naman, parang biglang dumami yung mga naging dog lover. Dahil, Hindi ko alam, for some reason, dumami. Parang dati, feeling ko, naman. Yung dog lover na yung talagang inaalagaan, yung alaga sa vet, yung ganyan, parang sila wala makain, pero yung aso. kasi ang dami ng vet ngayon eh. Ang dami ng Oo. vet clinics, diba ngayon? Kasi na kumpara dati. Tama ka, dumami. Parang dati sa mga klasiko, di ba, elementary, high school, may mga aso, pero yung, di ba, aspin nga, kahit kami naman din, yung pamilya namin, lagi kaming may aso. In fact, yung likodan ng bahay namin, pag magbato ka doon ng munggo, tutubo agad, o ng kahit anong buto, tutubo ka agad, no? Kahit buto yan ng manok, tutubo yan. Kasi lahat ng aso namin doon nakalibing. So, talaga? So nasanay mataba yung lupa, mas mataba pa sa akin. So nasanay kami na may mga aso talaga. Okay. So, pero ito lang recently nga lang kami na nagkaroon ng aso na yun na yung pinakamaarte sa lahat. Meaning, alaga sa vet, 'di ba? Yung food nila talagang mas may budget. May budget. May budget talaga. Tapos alaga talaga sila sa vet, may mga records talaga, ganyan. So ngayon lang nangyari. At dumami yung dati naman manaka-naka yung ganyan, yung talagang mayayaman na lang ng todo-todo. Ngayon hindi. Tsaka na ngayon, kumbaga mas aware na yung tao sa karapatang panghayop. Actually. May mga organizations na, di ba, to take care of the welfare of the animals. Oh. Di ba? Imagine mo, at least maganda dumami yung mga animal lovers. Imagine mo, kapag dumating yung pagkakataon na lahat ng mga hayop sa mundo ay may advocate na. Paano kung mag-ulam ng galunggong, di ba? Oy, mahirap na 'yon, di ba? Di ba? May advocate ng galunggong. Paano? Isang binata hinuli matapos mag-ulam ng galunggong. Bawal na kasi. Nagalit yung tapos may certain grupo na nagalit, no? Pinapatay niyo yung mga isda. Hindi niya ba alam na namumuhay sila ng tahimik? Kapitbahay nga namin namumuhay ng tahimik pero ang daming chismis sa buhay, di ba?
Ayun na, tawag kayo sa amin, 721-2429, 721-2429. We're going to play one set of good music and we'll be back para po sa programa Hoy Gabi Na! Hoy, maga na ha? Kapiling mo ang inyong lingkod, Papa Jackson. Ako po si Kuya Chico. Coming from Rocksteady, ang awitin kung magiging tayo pangga. We are number 106.7 Energy FM. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy. We are number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo. Energy. Hoy, ang bilis naman ng oras. Bakit Oo nga ganyan? uwi na kami mga Pangga. Bye-bye. Salamat po. Salamat po. Feeling ko napaka-traffic na naman talaga. Para lagi naman ano pa baka asahan Ay, natin. nako. Friday yan. At Sweldo Day Friday. Sweldo para Day sa iba. Friday para sa Sa iba. Or para sa amin, hindi, karamihan. oo. Mas Sa marami amin pa rin ang naman. sweldo ay sa next week pa. Pero di ba mas marami pa rin ang kinsenas katapusan kaysa yung G's. Pero 25. tama lang na mayroong ibang araw ang sweldo kasi Correct. pag pilahan, at least nahati na yung nakapila sa ATM, Totoo, di ba totoo na yan. may mga ATM na nagka-crash na, di ba? Oo, Sobrang kung nakakapagsalita lang talaga yung ATM. mumurahin feeling ko- ka. Oo, no? Feeling ko pagka may buhay na yung ATM, siguro, alam mo yun, parang nagsuka na yung ATM. Sabi niya laspag na hayop ka, ganyan. sobra na yung himutok niya sa sarili niya. May mga ganyan niya. May ganyan. Kaya okay na rin na ano. At saka, for a change, nakakatuwa kaya. Pabilang ako sa 10th, 25th. Diba? 25th. Uy, maraming salamat po sa mga nilalang na naghulog ng pinagkakautangan at paluwagan ngayong tawag nito? Quincenas. Quincenas, oo. Ano mga pinagkakautangan pag Kuya Chico? Cellphone. Wala na kayong makain, may maganda ka pang cellphone, nag-credit card ka Sa pa. bagay, oo nga, no. Laptop. Yung iba lang. Diba? Ugaling Pinoy yan, di ba? Laptop. Yung di baling wala na makain, di ba? Basta may mamahaling gamit. Show off kasi. Oo, di ba? Alam mo, kahit naman sa ibang bansa, dala-dala ng, pag Pinoy, at napapansin niya na ibang lahi, na yan ang sasabihin ng mga yan yung sasabihin ng mga my friend. Bakit daw tayo mga Pinoy, lagi tayong nasa uso daw. Uso ng damit, uso Yeah. ng yung haircut, 'di ba? Uso ng yung mga cellphone, gadget, ganyan. Pag Pinoy daw hindi yan, laging may ganyan daw. Sabi ko, wala talagang Kultura. trendy talaga eh. Trendy. Ito malupit na part. Kailan lang nagsiusuhan yung mga mga rush, yung mga mamahaling sapatos, yung mga collector's item, di ba? O, may kaibigan ako na pwede magpalit ng sapatos, araw-araw iba-iba in 1 month. Talaga? Oo, di ba? At walang sariling bahay. At ang malupit na part, pag binenta mo lahat ng sapatos niya, Pwede na siya. isang kotse ang halaga. I guess, kanya-kanya talaga siguro yan. Diba? But Kanya-kanyang gusto yun. Tama. On the other hand, kung ikaw naman naghahanap buhay, kung nagpakapagod sa perang iyan at diyan ka masaya, by all means, kahit sunugin mo yung pera, wala kayong pakialam. Correct. Di ba? Yun lang, marami lang masasayangan kasi kumbaga kung sila, inihahambing nila sa kanila na kung ako yan, bibili na lang ako ng bahay, ganyan O yung iba gusto kotse, more than bahay. May ganun. Pero ako talaga, gusto ko lote, hindi na yung bahay yung lote talaga. Yung malawak na lote ang gusto Actually, ko. nag-aantay magdudunay sa akin lote. Kasi pwede ka naman pag may pera ka na, patayo ka na Nag-donate lang sa gusto akin mo. yung hihiga ka lang lote. Ayoko na ganyan. Ayoko nang ganyan ihiga ka na lang. Gusto ko naman yung may enjoy ko naman. Di ba hindi ako nakakulong dun sa... Uuurin lang ako. Di ba, mamamit ko dun yung mga earthworms, di ba? Yung mga microorganisms, di ba? Nako ka. Di ba, yan na lang yung mga mamamit mo dun, yung mga amoeba na andyan na sa paligid. Ayoko ng mga ganun. Ay, nako. Mga pangkatawag sa amin, 721-2429, 721-2429. Kuya Chicong Bonji, laman na gandi may text. Kanina pa umaga yan. Put ng daliri ko hindi mo ko binabati, sabi. Alam mo, yung mga yan, mga copy-paste yung mga pinag-text nyo, binabasa naman araw-araw. Tapos sasabihin nyo, hindi binabasa. Wow. Bukas tignan mo, yan pa rin yung makikita kong text. Kinopy-paste. Meron yan, di ba? Siyempre, ang mga naabutan kong text, yung mga nag-text sa'yo. So malalaman kayo kung kinopy-paste. Kasi meron, nababasa ko yung mga tinext sa'yo, no? Ending,
kinaumagahan, nagbago lang ng pangalan. Yung Papa Jackson, naging Kuya Chico lang. Tapos the same, yun at yun talaga. Alam mo naman, Pinoy. Di ba? Kala nyo Maparaan. kami, ako pag ginagay. Alam mo kung pwede lang kung pwede lang pumusyaw, yung pag nag-right click ka, yung copy paste, kung pwede lang pumusyaw yung kakagamit, yung font nun, pumusyaw na yan. Pumudpod na ako. Napudpod na yan, kakaka-copy paste natin. O diba? When I was still teaching, may estudyante akong ganyan. Copy paste. Ito malupit na part, essay. Essay, copy paste. Pangalan lang ang pagkakaiba. And you know the worst part? I asked them in front of the class, kung nagkopyahan sila. You know what they said? Ano? Hindi po. Sabay lang kami Pero siyempre gumawa. alam mo na. Hindi. Sabay lang silang gumawa. Alam mo, the hardest part of making an essay ay yung simulan. At Ang hirap talaga, kasi magsimula. Pero once na nakapag-start ka na at nabuo mo na yung idea mo, ang hirap naman din tumigil. Di ba? Ewan ko. O baka pag matalino lang, pag ako lang. Ewan ko hindi ko alam sa inyo. ay, Hindi ko. Si ate napahawi na lang ng buhok. nabusit na lang sa'yo. Sabi Mahirap nga talaga. Hindi mo kayo nag-agree. Mahirap magsimula ng essay. Di ba? Halimbawa, nagpagawa ka ng essay, ikaw yung prof. Halos kalahati na ng oras. Ano ba? Paano ko magagawin? ako nadalhin ako. Pero pag nag-start na ako, ayun na, tuloy-tuloy na. No? Tapos, alam mo yung sabihin na ano lang, halimbawa sa amin ang minimum lang, halimbawa mga 42 sentences, mga ganyan, or 42 paragraphs lang. Ang dami mo na, hindi ka pa tapos. Yung, paano ko to i-end? Ang hirap na tuloy. So, ang hirap naman din tumigil. Ako nadalhin ako sa essay. Wala nang kawawaan yung pinagsasabi mo doon. Paulit-ulit ka na lang. Gusto ko talaga ng yung mga essay, yung mga, basta anything na kailangan magsulat ka lang out of thin air. Pero, Diyan ako mahusay. Ang alam mo kung anong saan ako sabit? saan? Spelling. O, aminin naman kasi natin. ang mga Hirap talaga ako sa spelling. Minsan yung mga letra sa English, dictionary na walang kawawaan, nandun siya eh. Di ba? Yung walang kataturan, nandun siya. Ang hirap, di ba? Ang hirap naman kasi. Sino nga lang phlegm in English. Di ba? P-L-E Na P-H-L-E-G-E-M. G-G-M. Paano ba ito babasahin? Di ba? Bakit kailangan may G pa dun? Tama ba ako? Ba't kailangan talagyan mo ng G? Inaano ka namin, pahirap ka sa buhay. Di ba? P-H-L-E-G-M. Sino nakaisip na bakit talagyan mo ng G? Oo nga, di ba? Diaphragm, di ba? Di ba? Inaano ka ng G? Bakit may G? Hindi ko rin nga May alam. paliwanag ba yun? Hindi. So, tingnan, baka may mga linguist na nakikita. Ayan, hindi. Ano ba? Baka galing sa word na Greek word o Latin term. Ay, Baka oo. ganon. Pwede yan, no? So, ano yan? Ano yung word? Yung halimbawa, diaphragm. Diaphragm. Oo. Derived from the Greek word. Ano? Diaphragm membrana. Hindi ko rin maulit eh. Sorry na. Hindi ko maulit. Ay, naku, nakanta pa ito. Sabi ni Jimbo na gumala sa mga terminal kanina. Ang lakas ng radyo nila. Sabi dito, ang motorcycle ng MMDA unit na sa Guadalupe. Wow! Hello po, yung mga motorcycle units po ng MMDA sa Guadalupe, naka Energy FM. Kaya nga kanina pa yung umaga, biruin mo mula umaga hanggang ngayon, ibig sabihin talaga nakatutok sa atin. Iba, mahusay. Maraming salamat. At ay nako, may, diba? Mayroon nga kumakalat na scandal, wag na nating sabihin kung ano, pero pag pinakinggan mo maigi, Energy FM yung maririnig mo. Sabihin na natin yung Fortuner na pinagawa. Diba? Diba, na pinatestan sa sabi iba. Ko, teka lang, parang alam ko yun Yung radyo ng Fortuner nakikinig sa habang tinuturuan siya nakikinig Energy FM. Okay yun na, nakakatuwa yun na. Hanep, di ba? So alam na natin kung ano yung mga magiging eksanahan niyan, di ba? Mga few weeks from now, alam mo na. Ay, hirap talaga. Pero okay lang yan. Yan talaga ang buhay. Naman. Kaya nga we are number 1! 06.7. Ang pangit na magkakasabi. At least ganun dapat yung full of conviction with with full emotion. Isa pa nga. We are number 1! Oo, di ba? Tataas na ang energy. Bakit ba? Kasi maraming mabababa ang energy, so tataas na ang energy. Ay nako. Batiin ko lang yung grupo ng Long Reach yung sanitary napkin na ginawa kong endorser kay Chico at iniimbita tayong dalawa sa event nila.
Kakanta ka daw. Ako mag-uubad. So pumili ka. sige. Ako yung kakanta, mag-uubad ka, ako yung mag-uubad. Well, mas gusto ko sana maghubad kasi di ba pangarap ko maging gold star. Habang Ha? kumakanta. Oo. Di ko na lang mag-isa pumunta. Pero baka maumay. Wala akong atsara. Pagka nakabili na ako atsara. Damay pa ako sa kahihiyan. Parang galumay, di ba? Pero kung wala naman, hayaan na natin. Batiin natin ay yung kanilang operations manager si Marian. Hello kay Sarah Annie, Joanne Christian, JR Deli, Jonathan Kim. Ayan ha, oo. Nandito sa booth ngayon, may dalang mga napkin. Di naman gamit. Pero mamaya, malalaman yung mga benefits niyan. Oo. Sige, try ko tapos i-text ko sa inyo kung anong... Pakiramdam. Oo. Bakit ba? Alamin natin ha kung... Try. Kasi di ba I-try natin. merong napkin na with wings. Yan, ito. Di ba? Imagine mo kung may napkin na with legs. Di ba? Parang Paalis yun na. Saan ka pupunta? Kuya Chico, yung napkin paalis. Bakit? Ayoko. Masyadong malikot, di ba? Okay na siya na with feather, okay pa eh. Parang, di ba? Parang may tingling sensation. Hindi yan. Ano? Yung mga with legs, di ba? Napkin with arms. Okay pa mapagbibigyan mo eh. Paano kung with lips? With tongue? Di ba? With tongue? Di ba masaya kaya yun? Parang alam mo parang, gumuhit, di ba? Parang alam mo yun, alam mo na yun na yun. Bakit, di ba? Kanina okay na ako na. May kaulay tayo sa kabilang line si Berna ng Lebanon. Wow, ang layo. Hello! Hello po, Papa Jackson. Hello pa! Magandang gabi po. Ayan po, andito po si Kuya Chico ngayon. Ate. Hi, Kuya Chico. Magandang gabi. Magandang gabi, pasensya na inupo kasi ang kukulit kasi nitong mga to. Ate Berna, nasa Lebanon ka ngayon? Opo, nandito po ako. Umuwi ka na. Ba't ano bang ginagawa mo dyan? Matagal ka na dyan, ate? Medyo po, 11 years. Matagal na yun. Ano? Medyo daw. Grabe ka kumaka medyo 11 years. Pero, kailan ka huling umuwi dito? Last year po. Okay. Pakidikit po yung labi sa telepono ho. Nakadikit na po eh. Ayan. Lambot ha. Labi. Si Ate Berna, ilang taon na ikaw? 35 po. 35. Anong trabaho mo dyan? Sa bahay lang din po. Ano ka po sa bahay? Hagdanan, pintuan, doorknob? Tagalog. All around, ganun po. All around. Sige. Pero mostly sa kusina po ako. Kaldero ka doon. Nagluluto. Malamang magaling magluto to si Ate Berna. Ganyan. Sa Lebanon, ano. Ate, dito sa Pilipinas, taga saan ka? Cagayan po. Cagayan Valley. Cagayan Ilocana. Valley. Ilocana. Magkakaintindihan kayo Oo, dito. di ba? Kagayan. Di alam mo Di ba yun. open? Di alam niyo po yung pagkain puke-puke. Pagkain ba yan? Oo. Parang di naman. Kahit sa angulo mo tignan, pwede kainin yan. Yung puke-puke. Hindi, you have to say it, Kuya Chico. Paano? Sa tamang paraan. Huwag mong babagalan, huwag mong bibilisan. It has to be said in a specific manner. Puke-puke. Puke-puke. Yun, tapos. Kasi pag pinagalan mo siya, magiging bastos siya. Oo. At ang spelling niya ay P-O-Q-U-E. Q-U-I-A. U-E. P-O-Q-U-E. Okay. Alright. Ano ba yan? Ano ba yung pagkain? Parang saladang talong na may itlog. Okay. At yun ang tawag nila din. Maraming unique na pagkain sa North. Pero nga pinagpekan eh. May manok. Yung manok, pipekpekan nila. Pek. Hindi ko kailangan. So doon pala dinerive yung pangalan sa tunog. Kailangan ang tunog pek. Pag hindi yan pinagpekan. Ganyan para. Ay naku, ba't mo napatawag siya na Berna ho? Magkukwento lang po sana ako tungkol doon sa ex ko. Kung lalakasan nyo, makakatuloy po tayo. Lakasan mo daw, ate. Doon sana sa ex ko po. Apo, sige po. Papa Jackson, hindi ko alam kung paano sisimulan eh. Sige po, meron ka pang 2 weeks para prepare. Sige. Ano po kasi? Pero ate, ito na lang, may tanong ako kasi sabi mo ex na, di ba? So kung ex na yan, bakit kailangan natin siyang pagkwentuhan? Hanggang ngayon po kasi, hindi wala kaming closure talaga. Kailan lang yun yung nangyari.
Paano kayo tuloy itong kwento? Sige po, naging kayo po ng lalaki ito. Opo, alam mo na pong sasabihin mo sa akin, Papa Jackson, malandi. Ba't tumawag ka pa? Sa online. Online daw. Doon, Ma'am, di ka na marinig, kinahirapan kami. Ate, lakasan mo yung boses mo tapos dikit mo sa phone. Opo. nakatisid po kasi. Siguro dahil sa distance. Ewan ko po. Siguro dahil ang layo mo, nasa Lebanon ka eh. Naghanap na pagbibintangan. Oras-oras eh. Hindi kinaya nung anong tawag dyan, yung cable sa under the sea. Yung fiber optic. Yung fiber optics doon. Sisihin na yung fiber optics. Nadaga na nung blue whale kasi. Bakit? Di ba? Pwede naman, posible naman yun ah. Ano kala mo sa mga whale, hindi nagpapahinga? Kilala ko yan yung pamilya nila. Kilala ko kung saan sila naglalagi. Sige, Sa mismong fiber optics. Hinahanap talaga nila. alam nila kung saan yan. Dito yun. May isa nag-uusap, brad, aray, doon sa fiber optics. Kalalagay lang nila. Alam nila yan ng mga blue whale. Sige. Ma'am, Po. hiwalay na kayo? Ganun na nga po kasi hindi na po siya nagpaparamdam. Block na rin niya po ako sa Oh, wala ka ng problema kung gano'n. Pag nakita ba kayo ng personal ever? Hindi po. Okay Pero lang. mga pinsan ko, mga ano ko, yun ang namit niya. Kahit na, ma'am, alam mo, wala namang bearing yan eh. Di ba? Hindi mo ka nakita ng personal eh. Tigil-tigilan nyo kasi kakajawa online. Pero alam mo, hindi ko masisi kasi kung nasa ibang bansa ka, di ba? Minsan yung kaligayahan ng mga tao dun eh. Pero may marami naman, feeling ko marami din naman tao sa Lebanon na Pinoy din. Oh, aminin mo kayo, Chico ha, iba na yung kahulugan ng homesick ngayon saka sa dati, nung wala pang internet. Oo, mas mahirap dati eh. Oo, Ngayon, di ba? Oh. Mau-homesick ka pero pag anytime na gusto mo makakausap mo. Andyan lang, oh. Sa 2 pindot, 3 pindot, nandyan Correct. lang. Oh. Oo. So ano pong point nito? Kasi po, Ano ba lakas mo din? hindi, kasi po, ano ba, ni money involved po kasi. Ano po merong? Money involved. Money involved. Nahiraman. Yeah. Sos, magkano po ma'am? Para mabilis tayo, magkano po nahiram sa'yo? Medyo din, mga 40 plus. Ah, Malaki. malaki. 40 kyaw, no? 40,000 ho. Opo, more. Plus. More, More 41. Higher? Ayan, sige, hulaan namin ha. 45 po. 45. Laki nun. Malaki na yun kay Chico. 45, di ba? Oo naman, no? Ang toko. Ba't nyo pinadalhan? Ano po kasi, ganito po kasi siya. 2012 po kami nag-chat. Nagka? 2012 pa po yun. 2012 pa po. Apo. Tapos, 2013, parang naibalin ko yung attention ko sa kanya. That was July. Ayun, nagtaga siya nag-chat, ganun. Tinanong ko naman kung may asawa at anak. Sabi niya po wala. After a month po, parang matawag siya, ikinoconnect niya ako sa pamilya niya doon sa Pilipinas. Dati po kasi nasa Saudi siya. Okay, oh. Tapos, after a year, doon ko po nalaman na may asawa at anak. Pero nung nalaman mo may asawa at anak, nakapagpadala ka na ba ng kahit magkano? Opo. Magkano po? November po, Ano po yung dahilan? Ba't siya humingi, nag-offer ka, paano? hindi po, humiram po siya. Nag-uusap, humiram. Saan daw niya gagamitin? Sa bahay daw po kasi may bibilihan silang bahay, kulang po yung pera niya. Ilocano nga, kurang. Oo nga po. Oo. Siyempre, meron naman po ako. Sabi po, sige. Ang sabi ko sa kanya, ang pera set aside natin sa relasyon. Ano ibig sabihin nun? Pag utang mo, kahit magkahiwalay tayo, ganon. Oo, ganun po. Ganun ang usapan namin dati. Wala. Ma'am, lakasan mo ng konti. Nalaman ko- Tapos po, nalaman ko na may asawa at anak pala siyang tatlo yung anak. Tapos yung asawa po niya, nagtatrabaho sa Maynila. Okay.
Ano po, sabi, tapos pinanindigan na niya na hiwalay sila. Ganon din ang sabi ng family niya, mga kapatid niya, Sige po, mga relatives niya, kasi nakakausap ko. Hanggang sa tumagal kami ng 4 na taon. Okay. Bali ngayon, kumain na po siya last month. Nakita ko po sa FB na kasama niya yung asawa niya. Sabay silang umuwi sa kanila. Kaya, Sige lang. nervous ako. Huwag ka nervous yan. Baka madamay kami. Tapos ko yun. Baka nervous yan kasi kay Chico. Pag ako pa naman nervous, nagwawala pa naman ako. Nagalit po ako. Yung aming mga mura, yung chat ko siya ng mga salita na hindi ka nais. Siyempre yung galit ko po kasi nagsisinungaling na siya hanggang ngayon. At tapos po yung block ako, yung kapatid niya po nakaka-chat ko doon sa Manila. Okay. So, ang sabi niya, ganun pa rin ako rin na silang umuwi ng asawa niya. Okay. Umuwi siya. Parang may alien. Oo nga, parang natakot sa UFO bigla. Ewan ko po. Kasi hindi na siya nagpaparamdam. Okay. Ano pang tanong mo? Ito pa siya lang kung tatanong, inanong ko siya. Ma'am, di ka na yung marinig. Hindi na po. Hindi. Hello? Hindi kasi ang lahat kasi sa inyo nai-rinig ko yung takas. Sige po. Ano sabi mo ate, wala ka itatanong, gusto mo lang i-share? Oo. Siyempre yung sama ng loob ko po kasi ang sama-sama. Kaya hanggang ngayon, hindi siya nagpaparamdam magsabi man lang ng kung ano-ano. Parang magiging okay din ako. Pero ako ate may tanong, umaasa ka ba talaga magpaparamdam pa yan sa'yo? Nahiraman ka ng 45,000 pesos. Hindi pa kayo nagkita kahit kailan. Hindi ko alam po. Hindi na siguro. Oh, madali namang mag-imbento na lang, di ba? Ng mga... Tingnan mo ngayon, hindi na nagpaparamdam sa'yo. Hindi na nga po. Wala naman kasi akong idea noon kasi pag may umuwi yung mga kaibigan ko, nagpapadala sila ng mga goodies papunta sa akin. No, ate, ako may tanong ako, no? Nung time na nagpadala ka sa kanya ng 45,000 pesos, ikaw ba, hindi mo napabayaan yung pamilya mo? Kasi for sure, no, nagkatrabaho ka, may sinusuportahan ka pamilya. Nung time ba na yon, kumbaga, sobra-sobra yung pera mo at nakapagpadala ka sa kanya ng 45,000 pesos at the same time na nakapagpadala ka rin sa pamilya mo sa Pinas? Hindi naman 20. Tapos, Kasi ang laki nun, nung 45. So syempre yung pamilya mo may mga pangangailangan. Baka na ending iniisip ko baka sa kanya nakapagpadala ka tapos yung mga pamilya mo magtiis-tiis muna kayo ha. Mag-ulam muna tayo, tuyo muna, magdildil muna tayo ng asin, ganun. Hindi naman po. Kasi nanay ko na lang po. Ate, muntik na lumamo, buti na iwasan mo. Congratulations. Pahina ka ng pahina ate, ba't ganun? Hindi ko po alam Kasi po naman po, doon sa ko. Hello? Hello po. Hello? Apo. Narinig mo yun ate, parang may UFO na palipad-lipad. Bakit kaya? Hala! Alam nakaupo ako sa sofa ko Wala naman po akong kasama. Parang may parang may nagko-connect sa internet noong mga 1995, ganyan. Di ba ganun yung tunog somehow? Okay. Naalala ko yun, kanina lang off-air, pinag-uusapan namin yan dito sa booth. Hala? Ganito gawin natin, Berna. Alam mo, wala na tayong pwedeng gawin dyan. Lesson learned na lang yan. Actually, pwede nga kami hindi maniwala sa'yo. Nagbigay ka talaga ng 45,000 is wala naman kayong wala naman kayong kahit anong kasulatan. Tama? Tama, mali? Wala po, receive sa akin. Pwede ka naman yung i-deny. Wala, di ba? Wala naman kahit ano. Tama? Hindi naman po kasi may resibo naman po sa akin. May resibo ate, pero hindi ibig sabihin na may kasunduan na kailangan kanyang bayaran. Yun lang po. O di ba? Oo.
Hindi naman kalandian ang tawag doon ate. Kaya lang siyempre nagmahal ka, hindi katangahan kasi nagmahal ka. Pag nagmamahal ka, gusto mo yan yung taong mahal mo, suporta mo sa abot ng mga kaya mo. Tama? Opo. Kaya lang, hiwalayin na kayo ate. Ang problema kasi, di ba, maliban sa inoohan mo yung tao nang hindi mo nakikita ng personal, nagpadala ka pa ng salapi. Di ba? Actually, may tanong. Ate, may tanong ako. Te Berna. Te? Wala na siya. Yuhu. Wala na, oh. Nawala. Itatanong ko pa naman kung baka meron pa siya dyan. Baka meron pa siya Bakit? dyan. Kahit mga 25 lang. Kasi ang bait eh. Di ba? Makakalahati man lang. Sus talaga, oh. Ang bait ng tao. No? Ay, naku, ilan sa mga nakandabay sa atin. Pendaflex, pag medyo malabo ang linya, parang awa mo na. Sinabi ko na sa iyan. Huwag mo nang hayaan pa na mag-usap kami na malabo yung linya. Kasi nahihirapan. Di ba? Isa ka pa paplansyahin kita sa ano mo eh. Saan? Basta, kung saan man yung kulubot. Isa pa. para ang hirap isipin na tuwid yun, para hindi ko may 7212429, no? Mga nakaantabay ngayon. Hello po, maligayang pakinig kay Clara Nalika. Ano daw, dami daw niyang tawa. Bilangin mo mga ilan, mga 22. Oo nga, pag po kayo ganyan, hindi nyo pwedeng sabihin na ang dami ko pong tawa. Dapat i-specify nyo kung 26.9, di ba? Kung 19.64 lang, ganyan. Para malaman ko talagang, madami nga, ganyan. Para ma-judge namin kung konti o madami talaga. O, pakiulit po. Bilangin yung tawa nyo, ha? Ay, nako. Pero maraming ganyan. Hello po sa lahat ng mga tao na nagoyo, no, na loko, no, ng taong hindi naman niya nakita ng personal, no, nakilala lang sa online, pero may ganyan din talaga na nahingian ng pera, nadala siya. Noon ba kasi yan sa kaibigan nga gagawin mo yan sa jowa Kaibigan, pa kaya? Sa jowa pa kaya? Oo, sa bagay. Pero alam mo yung mali dito, hindi niya mo nakita yung lalaki. Ayun na nga. Online lang eh. Sinagot mo, no, online, no. Ay, pinahiram mo pa ng pera. Diba? Malay mo kung ilang kayong hiniraman niya, 4 kay 5 kayo, di may 200,000 siya. Mahigit. Diba? Alam mo, feeling ko, dapat pagka ganyan, ito opinion ko lang. Pagka ganyan yung setup mo, no, online, inuohan mo, naging kayo. Tapos halimbawa, ayan na, bigla humiram ng pera. Dapat i-expect mo na, no, parang 50-50, expect mo na hindi na babalik yun talaga. Actually. Na pag hindi nagparamdam, alam mo na, di ba? Kahit sabihin pa Alam niya mo na, unless meron kang kasulatan. Ang hirap ng kasulatan. Paano mo magagawa yun nang hindi nga kayo nagkikita? Tsaka hindi mo gagawin sa jowa mo yan, kasulatan. Oo, di ba? Kasi nga, Diba? gusto mo lang, for all you care, tumulong. Di ba? Oo. At wala naman sa iyo yun. Actually, di mo na nga para maibalik yun eh. Pero, huwag ka na magtaka, di ba? Kung ganyan ang setup ninyo, na isa sa mga araw na to, possible na mawala na lang siya sa eksena. At di na siya, di ba? Pero hindi ko naniniwalang gusto niya singilin yung 45,000. Kung wala naman siya sinasabi na gusto niya singilin yung 45,000. Hindi ko naniniwala. Feeling ko gusto lang niyang kumbaga, paano ba? Ma-confirm sa ibang tao, di ba, coming from somebody else, na she was a good girlfriend, di ba, to the point na she supported the guy, even to the point supporting the guy financially. Well, siguro mabait talaga siyang tao. May Gusto lang niya ganyan ma-affirm. tao. May mga ganyan tao. Pero, feeling ko kasi, feeling ko, minsan, there's a very thin line between pagiging mabait at pagiging tanga minsan. Actually, nandun siya sa part na tanga eh. Feeling ko nasa mabait pa naman siya. Hindi niya nakita eh. Diba? Sa bagay. Hindi mo nakita yung tao. Well, you don't know if the person, di ba, ang kausap mo tao ba talaga? Baka kalabaw yan. Di ba? Na natuto lang, nag-aral sa Harvard. Di ba? You'll never know it. Papadala mo ng 45 million. Sa bagay, no? Sa teknolohiya ngayon, ang dami nga napepeke, no? At ito mo, lupit na part kay Chico. Di ba? Siya ay house helper doon. Hindi madaling kitain yung pinahiram niyang pera. Oo, yung 45,000 pesos. Di ba? Kaya ako tinanong kung bang nung panahon na nagpadala siya, maluwag lang na nakapagpadala din siya sa mga pamilya niya sa Pilipinas. Kasi, di ba, imposibleng nagkatrabaho siya doon, wala siya sinusuportahan sa Tama, Pilipinas. nanay lang daw naman niya. Baka, tsaka, ang reward mo na lang dyan, kung naging masaya ka naman sa ginawang pagpapadala, congratulations. Diba? Feeling ko parang ganyan naman, wala naman siyang pinagsisisihan din. Alam mo, may tawag sa kanya prangga. Ha? Ang tawag niya prangga.
Bakit ba? Pranggaga. Alis maganda pa rin, di ba? Hi, Prangga! Si ate Prangga. Bakit? Diba? Pranggaga kasi. Nagpadala ba? Bakit? Ay, gusto niya. Marami siyang pera eh. 721-2429, 721-2429. Kung ganun ba naman. Bumati tayo, parang di tayo maipunan ng babate. Nagcha-charge ako eh. Ay, uy nga pala, mag-i-invite tayo. Invite Sige na lang, mga panggaan. Sama-sama tayo mag-jamming this coming bukas na yata to Bukas na? Oo. Puntahan niyo po si Jimbo. Actually, siya lang ang pupuntahan niyo dyan. Di ba okay na? Kaya nga, Di ba? si Jimbo, no, magdala kayo lambat. Lambatin niyo pag Si Jimbo po ay nasa Every Gutesco Commonwealth Center bukas. Yan, malapit lang yan. Pag lapos ng Tandang Sora, nandyan sa kanan mo yan. Alas, Alas 5 ng hapon, si Jimbo, dahil nandun po, meron pong Tropanga Mall Show Yan. featuring Mark Carpio. Diba? Pogi nitong taong to. si Jimbo o si Mark Carpio? Hulaan na lang nila. Bukas puntahan nila. Diba? It's for them to know. And for Pag nakita nila si Mark Carpio, ang pogi, hindi si Jimbo. Ganun. Yung ubo ko. Hindi ko kinaya. Oo nga, 5 to 6 p.m. Yan. Oo. At saka hindi lang yan. May pag-games. So, May pa-games. Ang private si Jimbo pa rin. Ayan siya. May uuwi niyo siya. Sa inyo na siya. Parang awa nyo na please. Pakiuwi po. Pinamigay yung mga kasama. Ayan. Ay, sipag kaya niyan, Jimbo, no? Oy, nawala doon yung caller. 721-242 na. Meron tayong tono. 721-242 na. Nakalimutan ko na eh. Actually, gabi-gabi kong ginagawa. Wow! Wow! Para maalala. Wow, kaya kinalimutan ko na araw-araw mo palang ginagawa. 721-242. Yung kaya inuubo ko ngayon. Wala ako sa tono. Yung po eh. yun 721-242. Yung ba yun? Oo, tapos tunay. Ganun ka. Parang gusto kong baguhin. Huwag mo nang baguhin. Alam ko na eh. Kaya Hirap nga. na hirap pakimemorize eh. Parang challenge, diba? Malaman natin kung talaga magaling ka talaga. Hindi ako gifted sa ganyan eh. Wala. 1 week kong inaral nung... Hindi pwede ba baguhin na natin, no? Kailangan yung unang nota pa lang, climax na kagad. Yung, Ay, ang baboy mo nota. di ba yung first note? Kasi kami sa aming mga musical inclined, ganyan yung mga torma namin. Pagkatapos yung G-clef, malaki ba yung G-clef mo? Yung F-clef ko medyo malapat. Di ba? Bakit ba, di ba? Hindi nyo ba alam yung mga ganyan? Pag-aaral nga kayo ng music, di ba? Ang bass ay baho, di ba? Hello po sa mga... Sa mga baho. Meron. Pag ako na nga. Ay, nako. Uy, 721-2429. May caller tayo si Jen na kinakausap na, Ano yan? Ang galing-galing nyo naman. Gumagalaw mag-isip. Si Peps, pabati, San Juan. Kuya Chico, Papa Jackson, kamusta po? More power to both of you. Pakibati po yung wife ko si JC at yung mga kids ko na sina Princess at Prince. Mahal na mahal ko kayong lahat. From Peps, San Juan. Ay nga pala, hello po sa lahat ng mga broken hearted ngayon. Ang daming broken hearted ngayon kasi naman kung ano-anong generics ang pinipili. But na lang dito na ang Rhea Generics. Iba ang Rhea Generics. Gawa ng mga kilalang eksperto sa gamot sa buong mundo gaya ng Pfizer, Sanofi, GSK, Otsuka at Merck. Kaya ako sa inyo, don't let your heart and wallet suffer. Dito ka na sa world-class na kalidad na gamot ng Rhea Generics, mabibili sa abot kayang halaga. Sa totoo lang, iba ang Rhea Generics. Kaya punta na sa Mercury Drug, hanapin ang Rhea Generics na gawa ng mga eksperto. Rhea Generics. Sa mga kakain po ngayon mga pangga, ano po kayo? Huwag nyo kaliligtaan ha. Yung 555, fried sardines. Akala mong sardinas ngayon dati, sardinas lang ngayon nakaprito na isda. Diba? Fried na. Pangga, kung dati kailangan mo panggisahin ng sardinas, di ba, para maging masarap, ngingiti ka na lang. Sarap na siya. Alam mo ba, okay lang, di ba, kahit hindi na sa panahon ngayon. Dahil nandito na ang Pritolicious na 555 fried sardines, ang paboprito ng lahat. Meron itong 4 na flavors, siguradong bubusog sa iyo. Ayan, merong hot and spicy, bistek,
escabeche, favorite mo yan Kuya Chico, escabeche. Sarap yun. At with tausi, pangga, mabusog ka na sa sarap. Makakatipid ka pa sa mantika. Mantika daw, brado. At gasol dahil sa no more gisa na dala ng 555 fried sardines. Ayos, di ba? May sarap at linamnam na naiiba sa tomato-based sardines. Yan ang 555 fried sardines. Fried sarap ng sardines ko, 555. Yan. Hello po sa lahat ng mga taong mamantika. Pinatatawa ko na ubo ko, nakakainis naman kasi. Ay, nako. Ay, buhay nga naman, oh. May color na. May color na? Bilis naman. Fairness, ah. Hello? Hello po, Kuya Chico. Hello po, ate. Hello, good evening. Good evening. Anong pangalan mo, ate? Jel po. Jel? Opo, Jel. Si ate Jel. Si Jel ay taga... Italy. So, siya lang mga tumatawag sa atin, mga taga-ibang bansa lang. Taga-Italy, I trust and love you. Di, may mga ganyan, I trust and love you, Taga Italy, diba? Italy. Ha? Baka charingin mo ako eh. Sabihin mo, Italy, hindi Italy. Oh, actually, yun talaga yung pronunciation, Italy. Oh, Ganyan. Italy. Parang Paris. Oh, ang dami mga silent. Diba yung Paris? Paris, oh, Oh, diba? diba? Paris. Oh. Saan nagpunta? Doon, kausap ko yung, nagpunta simbahan, kausap ko yung Paris. Ang galing. Ang galing-galing. Diba? Oh. Si ate Jel. Parang si Tekla, diba? Merci beaucoup. Bakit? Bumili ka ako, merci beaucoup. So bakit tulong ka sa kanya? Yun naman pala yun. Si Jel. Italy, social. Parang palayo tayo ng palayo, ah. Europe na tayo ngayon, banda. Kanina medyo Middle East na. Kasi ngayon, Europe na tayo, no? Masarap sa Italy yung Sicilian pizza, no? Yung pizza. Sicilian pizza. Opo. Ano ba yung Sicilian? Hindi ko rin alam, narinig ko lang eh. Ano yan, ate Jel? Ano ang sangka? Ano yung nakahalo? Usually, ano lang, Tomato. yun, mozzarella, tomato sauce, cheeses, for cheese, ganon. Kinakabahan ako. Pagkakatahan? Grabe. Yung huling kinabahan ng inig, tapos namula yung bibig bumula, tapos Yung huling pagkakataon, nakita namin siya. tapos wala na kaming balita. Grabe. Ay, matagal ka na ba dyan sa Italy? Hindi po, ano pa lang. 4 years pa lang po. Kung hindi naman. Pero, Mahaba-haba na yan. oh, pero kasi ang bilis lumipas ng panahon, kaya parang feeling mo ano. Opo. Pero ikaw ba, bilang 4 years ka dyan, nakaramdam ka ba ng sobrang matinding, as in hardcore na ano na, ba't kayo natatawa na ano na? Hardcore? Yung hardcore na ginagamit yung sa ano. Oy, hindi, ginagamit yung pang describe. 'Di ba yung na homesick kumbaga, 'di ba yung when you say hardcore na homesick, yung grabing homesick ganyan. Dumaan ka sa ganyan? Ay, opo. Pang ilang taon mo? Ay, yung last year lang po, kaya nauwi ako bigla kasi sobrang depressed. Sobrang homesick na depressed, stress, halo-halo na. Okay. Na hospital na, Ay, ganun? na na yung, opo. Kaya pinauwi na ako ng parents ko. Pagbakasyon ka muna, mag-resign ka sa work mo. Nag-resign ka ba? Bakasyon ka muna. Opo, Pwede naman nag-resign po ako. Pwede ka naman magbakasyon na hindi nag-resign, di ba? Ano bang work mo dyan, tay? Yun, po, DH po, domestic helper. Alam naman namin kung ka ng DH, kung maka-define ka naman. Opo. Domestic helper. Ayan. No. Hindi naman nagbago yun. Simula pa ng unang panahon. Pero balikan natin yung homesick. Nung bago ka pa lang, ilang buwan o ilang linggo bago mo naranas na experience yung homesick? Yung iba kasi araw pa lang, di ba? Araw pa lang po. Homesick na Kaya, ako. halimbawa- 1 week pa lang. Ganon, homesick na. Buti na lang si Daddy, pinapasyal kami noon. Sino? Para mawala konti yung... Si Daddy po, yung papa ko po. Andyan din. May pamilya ka naman pala Opo. dyan. So hindi Opo. hindi naman ganun Nandito katin. po yung parents ko. Ayun naman pala eh. At na homesick ka ba?
Sa bagay, Siyempre. kung nakasanayan mo na yung Pilipinas talaga. Yung ma-homesick ambience ka talaga Pag wala ka nakita ng jeep, tricycle, mga Totoo, ganun, no? Pag yung kuko mo walang dumi. Hoy, hindi. Totoo talaga to. Sa Dubai, Sa lahat naman mismo, kamabuyan pa. ay, hindi totoo naman talaga kasi, di ba? Feeling ko din dyan naman sa Italy, ganyan din eh. Sa Dubai talaga, yung kuko ko humahaba, pero hindi siya dumudumi. Lalo na nagpunta ako nung sa amin sa Dublin, Ireland. Di ba? Kahit Ireland, Oo, kahit malapit lang dito yun. Oo, 'di ba? Yan diyan sa amin eh, alam mo 'yon. Yung Sa doon inyo talaga, binili mo Kuya Chico. Oo, kailan lang? Sa amin yung titulo. Pati yung mga tao, yung Irish, yung makalat-kalat kasi. Sabi ko, kawawa naman sila, bilhin nga. Hindi rin, alam mo yung sapatos ko doon, na ilang araw ko nang inilalabas, hindi dumudumi. Dito eh, pumunta lang ako sa may tapat namin, pag ano ko, itim agad yung hanap Itim dito sa na. Pilipinas, no? Yun yung mga bagay na nami-miss ko din talaga. Malamang dyan, ano eh. Pero anyway. So ano yung sinasabi ko? Wala naman. Okay naman ako dito. Si Ate Jel. Ate Jel. So, Po. ngayon ba na-homesick ka, nalulungkot ka ulit, nade-depress ka ulit, kaya ka napatawag? Hindi na po. Wala. Bakit? Anong pagkikwentuhan natin ngayon? Kakauwi ko lang po last year. Sa bagay, tungkol sa anong pagkikwentuhan natin ngayon? Ano lang po, may tatanong lang ako. Kasi may boyfriend po ako. Talaga? Wala kayong panahon sa ganyan. Biglang nawala ng panahon sa ganyan. May boyfriend ka siya ngayon, matagal na kayo? 6 years na po. Matagal na yan. Yan na yung mga Opo. yan na yung mga stage daw na Dapat may concrete plan na. oo, hindi at saka yung yan daw yung stage na kung saan talagang susubukin daw yung tatag ng relasyon ninyo, di ba? Yung 6 years, 7 years, Yan mga ganyan. 7-year each. Yan, Di ganyan. ba ang tawag nga, di ba? 7 year each. Oo. Narinig nyo na ba yan? Narinig mo na yan? Jel? Hindi pa po. Diba? Kumbaga, hindi lilipas yung ikapitong taon nang wala naglulokot sa inyong dalawa. Sa either ikaw. Ay, o siya. grabe naman. Hindi naman sinasabi mga yan. Hindi naman hindi sa lahat, pero may mga ganyan talaga. Oo. So 6 years na kayo. Malay mo, alam mo naman hindi. 6 So years. ngayon, 6 years na kayo, no? Masaya ba? Masaya naman po, kaso, di ba, matagal na rin yung 6 years. Nasa, na kami, minsan napapag-usapan na mag-settle down, ganun. Kaso, yung boyfriend ko, takot sa family ng daddy ko. Takot siya sa side ng daddy ko. Bakit? Especially sa lolo ko. Bakit? Kasi po, nung pumunta sa bahay yan, nung first time na nag-meet sila ng lolo ko, wala na po si daddy kasi nung nag-boyfriend ako, nandito na sa Italy. 2 taon kayo sa So, Pilipinas, di ba? Di ba 2 Opo. years kayo sa Pilipinas na magjowa before ka umalis? Tama? Opo. Okay. So, Ba't siya pinapunta takot? po ni lolo yan sa bahay. Wala naman pong ginawa si lolo, pero parang natakot lang yung boyfriend Wait lang ko. ate, wait lang. May ginawa Sabi- lolo mo para matakot yan. Imposibleng wala. Meron yan. Hindi po, para sa akin, wala Hindi, po. hindi. Kasi nandun naman po ako eh. Hindi, ganda. It's either one of two things. Di ba, nag-aalibay siya, natakot siya, na walang dahilan, o may ginawa, at hindi mo pinansin. Kasi meron naman, pero para sa'yo wala. Siguro po. So, ganun na nga, pumunta sa bahay. So if ever, kung babalikan natin yung tagpo na yun, if ever lang, na kung bakit siya natakot, sa tingin mo, ano yung Kasi masyadong serious po kasi si lolo, sabi, bata pa yan. Huwag muna kayong mag-aasawa. Di ba normal naman yan Masyadong serious. Normal naman yun. Kaya nga. Di ba Yun nga 21 ka po. na? 21 ka na? Opo. Ilan taon na ba? 16 pa lang po ako nung nag-boyfriend. Ano bang inaasahan mo sabihin ng lolo mo? Yan, sige na, magpakasal kayo. Yun nga po. Hindi po. 15 Kaya ka nga na. po, yun yung sinasabi ko. Sinasabi ko nga po sa boyfriend ko, wala naman sinabing masama si lolo. Ba't ka natatakot sa kanya? Natural lang nasabihin niya sa atin yun kasi bata ako. Tapos first boyfriend kita, sabi kong gano'n. Okay,
So, ibig sabihin, until now, takot pa rin siya? Opo. Imagine, umuwi po ako, sinasama ko sa lolo ko, ayaw sumama. Lo? Sabi ko, punta tayo kina lolo kahit magmano ka lang, ganon. Oo, di Eh, ba? ayaw. Takot daw. The more na dapat siyang magpakitang gilas, di ba, na... Tama. Kaya nga, sabi ko nga, magpa-impress sa lolo mo na, sabi di ko ba? nga po sa kanya, sige, sabihin na natin mali yung first impression niya sa'yo, dapat yung mag-effort ka para makilala ka. Hindi naman mali yung first impression. I don't think it's that. I really think, di ba, it was a brute reminder that you were too young during that time because you were really too young. Correct. Pero ngayon, di ba, Opo. nasa ano na kayo eh. Kaya nga po. Sabihin na natin siguro, Tapos hustong kulang na yan. Nung isang araw, napag-usapan na naman po namin yung yung kasal-kasal na nga yung ganyan. Halimbawa, kung tayong magkatuluyan, gusto kong pumunta kina lolo, mamasyal, gano'n. Sabi ko, paano ka? Sasama ka? Hindi. Hahatid kita, magmamano ko, tapos aalis na ako. Sabi ko. Pwede ba yun? Nagmanos. Anong work ni jowa mo? Nasa Dubai po siya eh. Sa merchandiser. Okay. Ganun. Ay, nakasalubong ko yung jowa mo. Oo, naglalakad ako dun sa may metro tapos nagkabungguan yung balikat namin pagkatapos nagkatitigan kaming masama. Tapos, Kaduroan kayo. Nagkaduraan kayo. Oo. Grabe ka naman. Dinuro niya ako. Siyempre dinuro ko din siya. Ano ko pala eh. Sige, Jel, anong tanong mo sa amin? Alright, Yan nga po, anong dapat gawin? Wala, actually, from your end, wala namang dapat, wala namang dapat malaking adjustment. From his end, yung sa boyfriend mo yung dapat may adjust. Ganito, alright, you've been together for 6 years, tama? Opo. Ano yung taon na kayo mag-asama? Alright. Sa magjowa kasi, tama yung sabi kay Chico, di ba kanina, yan yung susubukin kayong tadhana, di ba? Yung na taon. On the other hand, yung ganyan kahabang relasyon na meron kayo, yan yung pagkakataon na dapat nag-iisip na kayo na, ano ba meron, di ba? Saan pa pupunta ito? Kaya lang, 21 pa lang di ba? 21 pa lang. Opo. Tama? Oo. Kumbaga, hindi pa rin tama. Hindi pa rin, kumbaga, you are way too young. Para sa akin hindi naman po ngayon. After 2 years, 3 years pa naman. Wait lang. Well, you are way too young to plan. But the thing is, before kayo mabot sa puntong kailangan magplano kung saan pupunta ang relasyon ninyo, if you're going to settle, di ba, settle down as mag-asawa talaga, ang dapat inuumpisahan nyo ay ayusin yung relasyon ng bawat isa sa mga pamilya ninyong dalawa. Correct. Yan nga po. Yun dapat yung agenda. Yun nga po yung point. At yan ay dapat... Kasi nga po sabi ko... Uy, wait lang. Sabat ka ng sabat. Yan. Dapat yan, ate, di ba, it has to be a cooperative effort. Napaintindihan natin na siya takot sa lolo mo, tama? Opo. Tama. Ngayon natin, takot siya sa lolo mo. I think it's really stupid. Nakakatakot yan lalo. Kasi kung ngayon pala, tagal nyo na, di ba? Tapos ang takbo ng usapan natin yung future nyo, di ba? Ano mangyayari sa inyo pagka naging kayo na talaga. Kung ngayon pa lang sa lolo mo pa lang takot na siya, paano pa sa mga problema ang kakaharapin nyo, di ba? Sa lolo mo pa lang takot na siya, be. Matakot ka na siguro, di ba? Ang weird na takot siya sa lolo mo. Po kasi ang pangit naman kung mag-settle kami na hindi siya sa family ko. Sabi, ako lang siguro kung ang concern kasi talaga dito, tama nga si Papa Jackson, ang dapat na i-concern talaga ay ayusin or maging okay muna kayo in both parties, no? So sa kaso nyo dun sa kay lolo, di ba? Or kung kanino man hindi kayo okay. Kasi kapag hindi kayo naging hinayaan niya at hindi kayo naging okay, tumagal kayo ng tumagal, mahihirapan talaga kayo. Kahit anong gawin nyo, mga ngamatay talaga kayo. Yung you and me against the world ang datingan nyo yan. Ang pangit, di ba? Tsaka napakasimple naman siya. Sa end niya, nandun yung effort, di ba? Na magpapakitang kilas. Pero hindi ibig sabihin ikaw, wala kang part. May part ka, di ba? May support ka di ba? Ikaw yung support at may
may Parang ako yung bridge. Actually, hindi ka lang ma-support dito, Jel. Diba? Ganda yan. Opo. Pag hindi mo kasi binraso, sorry for the term yung boyfriend mo to constantly come up with an effort, diba, to bridge the gap between him and your family, ate, hindi siya magkukusa kasi takot Hindi. siya eh. Correct. Diba? He will not Opo. have any reason, diba, para kumilos. Now, here comes the challenge kay Chico. Yung jowa, nasa malayo. Oo, sa bagay. Oh. Di ba? Opo. Nasa malayo. Kasi feeling ko kasi, ganito yun, kung yung jowa mo nasa Pilipinas at kayong dalawa dito sa Pilipinas, ate, hindi nyo nasolusyonan ito, may mali. Kaya lang maintindihan mo nasa malayo eh. Di ba yung proximity, yung distance, hindi rin madali para mag-reach out. Ate, ganito, very, very petty itong magiging payo ko sa iyo, ha? Mano man lang siguro yung lolo mo yan, alam mo yung mga bagay na gusto, ayaw, hilig niyan, di ba? Correct. Opo. Tell your boyfriend, di ba? O lolo ko gusto ng ganitong t-shirt, lolo ko ganito gusto ng ganito. Padala mo naman kahit pag birthday niya, kaya kapag Pasko, di ba? Yung kahit hindi special occasion, padala para just to at least, di ba? Hindi bang gusto, at least hindi ayaw. Correct. Ikaw yung magpalakas sa loob Opo. niya na mag-effort, di ba? Ganun nga yun. Alam mo, at some point, Chet, yung nakakapikon eh. Kailangan mo instructan yung lalaki. Oh. Di ba? Well, yung iba kasi may kusa eh. Pero parang maraming ganyan nga din talaga. Pero kung ganyan na nga din, ala ka na magagawa. Ikaw, hindi, may magagawa ka pala yun. Suportahan mo na yung jowa mo. Kasi dati, 15 anyos pa lang kayo nun eh. Siguro naiintindihan ko pa bakit takot-takutan at walang nagawa, nanginig na lang. Pero ngayon, 21. Hindi, na po siya, 23 na. Oh, ganun. 8 years Ay, po naman yung pala gap eh. Oo, di ba? Hindi yung Kaya lalong... sabi ko nga po, mas matanda ka sa akin, dapat alam mo yun, naiintindihan mo yung sinabi ni Lolo. Sabi niya. Naging komportable na lang yan sa setup na meron kayo. Lalo't malayo siya. Oh, tsaka ang totoo niya, naman na yan sila magagawa kung talagang magiging kayo magkakatuluyan, matatanggap naman kayo. Pero sana lang, di ba? Sana lang may pag-e-effort. Oo nga po. Yan. Kaso, mas Ganun. maganda sana kung yung both side, maganda yung samahan. Okay. Wala Walang kaming magagawa ilangan, dyan. walang gano'n. Ano ba to, Jel? Hindi close sa lolo mo o talagang ayaw? Ayaw. Hindi close, hindi ko alam. Kasi, Wait. na lolo ko eh. Ano na? Hindi ko rin alam yung ano Hindi. niya eh. Okay, Kasi wait lang. walang reaction eh. Okay, so hindi ayaw, hindi lang close. Tama? Wag mo nang pala. Parang ganun siguro po. Kaya palang problema dito kay Chico. Pinapalala lang natin to eh. Sorry na, Ben. Wala naman palang problema. Akala ko naman ayaw, hindi lang pala close. Kasi wala naman magkakataon maging close eh. Nasa abroad ka eh. Nasa abroad din siya eh. Tama? Ayun lang po. Pwede lang, 7 kapag months uuwi. pa lang po sa Dubai. Hindi, kasi wala ka naman dito eh. Diba? Wala din Oo. naman dito sa Pinas yung jowa eh. Diba? Siguro pag sasabay kayo mag-uwi, di ba? Uuwi kayo, mag-uwi. Sana lang. So, yun nga yung plano ko sana pag next na umuwi. Para kahit ano lang, magkakilalan lang sila ganon para walang ano. Sige ate, wala naman lang problema dito, ano? Nga pala. Opo. Hindi naman pala ayaw. Baka mamaya ate, Thank you, ikaw lang nagpapalala din yan, tinatakot mo. Kasi Hindi, hindi ko naman kailangan, hindi po. hindi mo naman kailangan i-overpackage yung beating nila eh. Diba? Like, kasama ka dun ng lolo ko, magmano ka, tapos. Diba? Alam mo, nakapaniniwala ko kay Chico, pag lalaki, kasi lagi may common ground dyan eh. Pag lalaki, diba? Hanapin mo lang kung saan yung pagkakasunduan nyo. Kapag ako lalaki, pag ang common ground namin ng lolo, may lolo yung jowa ko, diba? At ang hilig niya ay sabong, kahit hindi ko hilig yan, i-effortan ko yan. Diba? Papakita ko yung tari ko Sana sa pag kanya. hilig niya, chicks. Ha? Yan. Sana pag ang hilig niya, chicks. Ay, di ano. Meron ko yung sagot dun. Di maglaro tayo ng Everwing. Ano na bang level mo sa Everwing? Maglaro ng Everwing. Ate, ganito na lang. Kung nakanta ba jowa mo, ano mensahe mo sa kanya? John, sana next time na umuwi tayo, sabay, mag-effort ka ng konti para makilala ka ni Lolo at walang gap between the two of you.
yung kahit ano lang, konting effort lang para wala silang masabi sa'yo. Katulad nung umuwi si daddy, hindi ka man lang pumunta sa bahay. Kahit magmano lang, magpakilala. Wala ka ba nun? Wala ka? Wala ka nun? Wala ka? Nandun po ako noon. Nung time na umuwi yung daddy ko, hindi man pumunta sa bahay. Baka ate, alam mo, feeling ko wag kang mag-alt. Feeling ko nagkulang ka rin sa yaya. Kasi ate, ganda yan, ano? Alright. I know that you want, di ba, na ma-bridge yung gap between you, between your family and your boyfriend. Tama? Opo. Tama. Kaya lang kasi ate, kung yung boyfriend mo medyo mahina ang tuhod para lapitan yung family mo, sino ngayon sa kwentong ito ang dapat pumilit sa kanya? Ako po. Ikaw, that's the point. Diba? Huwag mo siyang ayain. Kasi ang yaya po yung tanggihan. I-require mo siya. Pilitin mo siya. Diba? Ang yaya pwedeng tanggihan. An invitation. An invitation can be turned down. Invitation yan eh. Diba? Pilitin mo siya. Diba? There has to be a reprimand. Diba? Kailangan natin maramdaman niya na kailangang makita siya ng family mo. Kung wala naman siya tinatago talaga. Wala siyang, diba? Kahit anong kailangan ikahiya. Pilitin mo siya, ate. Hindi mo pwedeng, kasi ganito, ano, you have to realize this, ate. You have to do it. You have to force your boyfriend to go meet your family. Kasi if not, iwanan mo na yung lalaking yan. Ganun ka simple yan. Because there will never come a point na yung family man pupunta sa kanya para meet siya. Okay? There will never come a point that your family will be the, di ba? The one who's going to go ahead and approach him and say, "Hi, kami nga pala yung family ni Jel." That will never happen. It will never happen. Tama? So you really have to force your boyfriend to go ahead. Actually, pangit nga ang time ko na kailangan i-force eh. Diba? But you have to make it happen. If it's not happening, ate, sa kagustuhan ng jowa mo, it will have to happen under, diba, your decision. And you have to make it happen. Siguro hindi na to i-force, 'di ba? You have to encourage your boyfriend, no? Para mag-reach out. Yun na lang. Paano pag finorce ko na talagang nag-effort na ako, ganun, ayaw pa rin. Kung gano'n, alam mo na, diba? Baka hindi talaga siya interesado, pero 6 years kayo out. Hindi pwede eh. Hindi kasi pwedeng gano'n. Tsaka ko naman, lalo na siya, kung 21 ka, hindi pa namang 29 na siya, diba? Ganun yung agwatan nyo eh. So, yung mga ganyan edad, alam niya na kung ano yung mga dapat niyang sabihin eh. Even without your help. Kaguro pa lalaki, no? Hoping naman po ako sana sa next na umuwi kami. Alam mo pa, huwag kang mag-hope. Jel, ganito, meron na ng patinong payo, ha? Alright. And I'm sure, kami na lalaking kilala ko would agree to this one. Okay? If you cannot get the commitment, ate, para sa willingness niya to bridge the gap between you and your family, ate, this is not the guy worth keeping. Totoo yan. Oo. Kasi ate, ano yan eh, ang relasyon love me, love my dog. Ang relasyon love me, love my dog. Package deal yan, ate. Love me, love my dog, let alone my family. Dapat nga sa kung 6 na taon, dapat nga... Family na rin yung lalaki doon. Oo, hindi. In fairness, dapat siya mismo nakikita mo, nararamdaman mo ng willingness or eagerness, no, na gusto kong mapalapit sa pamilya, gusto ko sila makilala. Oo, at diba? least. Pag wala, Sa side po ng mama ko, ganun siya. Ano na? Sa side ng Sa mama side po daw. ng mama ko, ganun siya yung ma-effort. Sabi niya, gusto ko pang makilala yung side ng mama. Ay, alam ko kung bakit. Siguro pero dahil sa side ni mababait. daddy, opo, mabait po kasi diba? down to earth. Siyempre, kung saan siya convenient, di ba? Pero kahit Kung na. saan convenient ang buhay doon siya, hindi pwede. Kahit na. Actually, kahit, ano daw niya na, Jel, di ba, whether, naman, hindi dahil komportable lang siya gagawin niya. Family mo yan eh. There's no skipping that part. You have to meet the family. At hindi naman pwedeng mag-adjust yung family ng para lang sa kanya. Oo. Kung talagang masungit silang pinanganak. Kahit ako lang, pinanganak. hindi ako papayag ng ganun. Yeah. Huwag kang ang plastic, di ba payag yung 6 years na kayo. Sampigayin kita dyan eh. Plastic ka rin. Yun lang, alam mo, promise. ang hirap lang talaga dito kasi pareho silang
hindi na nga sila magkasama, pareho silang nasa ibang bansa, magkahiwalay na bansa pa. Yun yung nagpapahirap talaga dito, ang totoo niyan. Opo. Kasi hindi naman din kayo pareho ng trabaho, hindi kayo pareho ng off. Effort na effort yung magsabay kayo ng off at umuwi ng Pilipinas, di ba? Bihirang pagkakataon. Hindi po parehas yung ano eh. Lalo na ngayon, may trabaho siya. May trabaho din ako. Yung off niya, pag off niya, may trabaho. Pag off ko, may trabaho siya. Parang walang masyadong time sa ano. Kaya hindi na rin namin na ano minsan. Okay. Basta yun ang akin ate. I mean, kami kay Chico would like to wish you ate na ma-bridge yung gap na yan. Because it has to be bridged. Diba? There's no going around this. Correct. Diba? Walang shortcut dyan. But if you cannot see the willingness from him ate na to make himself as a part of the circle of trust ng family mo ate, this guy is not worth keeping. Matakot ka na. Honestly ate. Opo. Criteria yan eh. Opo. Family-oriented guy. Diba? Opo. Alam mo kaya Chico, that's a sign of disrespect sa family mo. Actually. True. Disrespect. At kahit sa'yo mismo, di ba? Kahit ako, may anak ako, ganyan, hindi ka marunong bumati sa akin. Di ba? You know, saying hi, di ba? Saying hi to the family of your girlfriend, di ba, goes a long way. Malayo na abot niyan. Correct. Yes. Di ba? Don, di ba? Si Don, di ba? Don pangalan, di ba? Hindi ko alam. Tama ba, Jen? John po. Ha? John? John. John, o yan, John. Oh. Opo. Kung nakikinig siya, baka marinig niya to. John, please, parang awa mo na, have some balls. Di ba? Have some balls. True. Huwag mo. Ba't napapailang ka sa balls, Chico? Hindi. Kasi ang tagal ko nang... Kasi iniisip ko yung ang tagal ko na di nakakain ng squid balls. Ayan. Oh. Kaya na-miss ko yung balls. Miss ko sumubo ng... Squid Kwek-kwek, balls. ganyan. Sa baba lang meron pero Meron pa sa baba? kwek-kwek. Talaga? Meron, ano ka ba? May lumpia pa nga dyan, may turon. Ay, sus, pati ko alam. Kailan lang sumubo ako ng turon. Nakakamiss. Talaga, isang subukan lang, pasok lahat. Hindi, hanggang kalahati. Medyo na pa-imagine ako doon sa kanya. Ang haba kasi ng turon ni Anyways, Jel, thank you for making the effort to call the show. Jel. Thank you rin po, Jel. advice, Papa Jackson. Kuya Chico. Maraming salamat din ha. At Thank you sana maging okay na yan at sana mabalitaan namin at mabuhay ka ha. At lahat ng Pilipinong naandyan. Okay? Thank you po. Thank you. God bless your show. Thank you, thank you. Bye-bye. Alam mo kaya, Chico, ngayon child's play to nating na to eh. Pero down the line, problema yan. Correct, totoo yan talaga. Problema yan. Lalo pa kung yan yung mga bagay na dapat at an early stage of your relationship, yan yung dapat ina-arrest mo na or sinusolusyonan mo na, di ba? Inaayos mo na. Kasi pag tumagal kayo ng tumagal, tapos yan yung palala ng palala, yung sa part na yan, lalo kayo mahihirapan, di ba? Lalong mahihirapan ng pamilya nyo kung kanino mang side na tanggapin, di ba? Kasi pinaabot nyo na eh. Dati kasi maliit pa lang yung gap niyan eh. Pero pag tumagal na kayo tas hindi okay yung relasyon, lumalaki yung gap, diba? To the point na hindi mo na alam kung saan mo susolusyonan, kung saan nyo tatapalan, diba? Kaya ayusin nyo na yan, ha? Ganyan talaga yan. Rina, go for the gold. When watching... Bakit kayo natatawa? No! When watching cartoons. Ang baboy, bakit ka lang? When watching cartoons. Bakit ba cartoons? Yung mga cartoons ngayon nagsasakitan na naman. Hindi ko naiintindihan talaga, no? Actually, iba na yung iba. Bakit? Hindi, ang weird, no? Hello po sa mga gumagawa ng cartoons. Baguhin nyo. Wala pa kayo maisip. Para, alam mo yun ako yun, nag-worry talaga ako ng totoo, ha? Sabi ko, bakit? Violent na yung cartoons Nung ngayon. one time, diba, sabi ko, bakit? So, yung sunod-sunod na palabas, nag-iba lang ng karakter pero walang ginawa kundi magsakitan yung Ganito mga yan. karakter. Ano to? If you're going to observe, di ba, yung panahon ng actually inabot kong cartoons, di ba? Shider, Bayuman, although hindi cartoons to, di ba? Oh, yung mga ganyan. Dati ang kalaban ng bida ay kontrabida, sin talaga yung demon, yung devil, di ba? Ngayon hindi. Ang kasakitan ng bida ay ibang karakter na lang din. Sila na lang Sila na lang din. Well, So, parang Tom and Jerry, parang dun, yun na yung peg ng lahat, di ba? Pero mas malalala yung mga sakitan, parang, parang violent na nga kung tutuusin eh. Sa Tom and Jerry, cute pa eh.
Pero yung nakitan daw ako dyan. Kasi naabutan ko yung kapanahunan. Pero yung iba talaga, brutalan, ewan ko ba. Anyway, teka, makagawa na nga lang ng cartoons, no? Feeling ko, pag ako ano naman ang judger nyo talaga sa akin. Gagawa ko ng cartoons. Bakit ba ang setting ay school? Yan. Diba? School. Pili tayo ng country. Wag na sa Pilipinas kasi common na yun. Masikip sa classroom dito sa Pinas. Pili tayo. Mga Japan. Tigilan mo yan, alam ko saan pupunta yan. Bakit? Japan naman, maganda naman sa Japan, di ba? Ano ka ba? Mapupunta to sa mga robot, ganyan. Robot, tapos susugpuin niya yung mga kalaban, ganyan. Gamit ang kanyang web. Sapot, may sapot siyang lumalabas. Basta, Ay nako. Okay, Chika, maraming salamat sa mga matawag po sa atin. The number to call is 7212429. 7212429. Totoong balita mga bangga. Opo, ang inyong lingkod po ay ang bagong endorser po ng isang sanitary napkin. Opo. Hindi pa ako gumagamit ito pero alam niyo ba na balitaan ko talaga na ang Long Reach Sanitary Napkin ay may negative ion na tumutulong para maiwasan ang sakit tulad ng dysmenorrhea at cervical cancer. Marami na ang nagpatotoo na dahil sa paggamit nila ng Long Reach Sanitary Napkin ay sila ay nabuntis. Wait lang, liliwanagin ko po ito. Hindi po yung napkin ang bubuntis sa inyo, ha? Alright, kasi yung script ko nakalagay eh. Sila nabuntis gumamit ng napkin. baka mamaya, di ba? Pero, teka naman, gusto mo mabubuntis ka naman. Nagpitong-patong ng napkin. Ewan ko, hindi ba ako mabuntis na ito? Hindi ibig sabihin Hindi yung pala fertility yan. rate mo will be, di ba, so much better. Maayos. Oo, yung fertility rate mo. It will be easier for you, di ba, di ba yung kasi binabasa ko script ko, nakalagay kasi, di ba, nagpatotoo na dahil sa long reach, paggamit ng long reach yung tiny napkin, sila ay nabuntis. Sabi ko, teka, nakakapag-alala. Di ba? Pero, magiging kumbaga yung fertility rate mo para magkaroon ng anak, di ba? Will be Correct. so much better, di ba? O, kaya kung gusto nyo magka-baby na mas madali, yung mga lalim mga nahihirapan, di ba? marami. Long Reach Sanitary Napkin. You can contact the number. O, ilista nyo to para magtanong at tumingin ng free sample. Alright? 0945-123-4450. That's 0945-123-4450. Tawag kayo sa amin, 721-2429. Pangga! Huwag mong sabihin, teka lang, mali pala. Bakit? Hindi pala yun ang linya ko. Sorry. Tawag sa amin, 721-2429. 721-721-2429. Hindi ka sumabay. Tono ko, nakalimutan ko na eh. Pumaba ka, tunan. Para naalala kong tono. 7. Walang ganon, huwag kang pahirapan. Hindi ko kaya. Yun lang yun, nakayanan ko. Medyo nabusit ako sa part na yun. Sa 7, isang number pala, ang dami na. Ang dami na pagod na yung nota. 721-2429, mga bangga. We are number 106.7 Energy FM. Bangga! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo. Energy